God is good. Salamat sa mahindot na special number. Amen? Nalay ko ng Diyos. Alam ko yan. Ma-discover din na to ang mga gasa sa itong mga kaubanan, no? Naging sila munang mayo yun nga i-assign. So, kung kisa tumula pa na assignan, matulad lang mo sa inyong panahon. Amen. Welcome everyone. Welcome to our visitors. Salamat sa inyong presensya ngayong karon. And dalago ng Diyos na nag-sustain ka nato, no? Despite sa mga dili maayo nga paghitabo sa tong palibot, no? Kung manuntis ko rin ninyo, lamig na lang mag-bike kung panahon na, tungod sa sobra kataas na ang oil, ang crudo, ang gasolina, no? So, magtipid-tipid ng taglaag ani panahon karon. Pero anyway, salamat sa Ginoo. Despite of all these things that happen, God is so faithful to us. Amen ba? So we have all the reasons to be thankful because God is always there sa matagusan nato kinabuhi. Amen ba? So this morning, we're still in our topic about establishing truth and daghan katag na dungog na learn about sa ato ang topic, and let's continue to learn this morning. I will be sharing to you about the importance of being established in truth. No, ang kaimportante sa kanang bitang mahimo tang ma-establish diha sa kamatuoran. No? As our text, our theme verse nagahisgot diha sa John chapter 8 verse 32 nagaingon nga know the truth and the truth will set you free. Amen? So, established by the truth is kinahanglan yun ato dun hibawan ang kamatuoran. Amen ba? So, before we go further, let us bow our head as we come to the Lord in prayer. Lord, we are so thankful for this morning. Salamat sa opportunity that you've given to us to learn sa imong mga pulong o Diyos. Salamat Ginoo nga ikaw mag-aabli sa mga nauna o kasing-kasing. Ug salamat Ginoo nga kamatuoran mahimo Ginoong mag-isok kayo sa among tagsa-tagsa ka mga huna o kasing-kasing nga mahimo namong pundasyon sa among pagkinabuhing Kristohano. Bless this word, O God, in Jesus' name. Amen and amen. The importance of being established in truth. No? Nganong kinahanglan man, nganong importante man nga may bawaan nato ang mahimo tang ma-establish diya sa kamatuoran. Because nowadays, as I said, karon kapanahunan, mura lisod na hibawon ang tinuod o dili tinuod. Tungod kay the devil makes many counterfeits, no? Daghan na kaayo deceiving ng mga false na truth ba? Nga kung tanaw nato, mura gid bitog tinuod, no? Pero in reality, we are not founded, kung dili ta founded sa pulong sa Ginoo nga mao ang kamatuoran o dili ta founded gana sa Dios, pwede kita na ma-deceive. And this is the warning na gihatag ni Jesus Christ. Even si Jesus Christ himself nag-warn sa atoa before he go to heaven that in the last days there will be confusion among the believers, no? Na yung mga paglibog sa mga magtotoo, no? Nga usabon ang kamatuoran. Nga bisan pa gani, mamugod ni ang technique sa kaaway, di ba? Because the devil is miani siya aron sa pag-destroy o sa pagpatay. Di ba? And gusto niya nga mahimo tang mapukan sa ato ang pagpangalangad gina sa tungbuhi nga Dios. That's why in Matthew nag-remind ang pulong sa Ginoo sa matag usa ka nato
na kinahanglan ta atong ipatukod ang atong pundasyon diya sa pulong sa Ginoo nga susama sa pagpatukod nato nga sa bato nga dili ta mapukan sa bisan pang unsang sitwasyon nga moabot sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. And this is very important because nowadays isod na pag-identify sa truth o sa lie. Because sama sa gingon sa Sunday school kaganina, kung repeatedly ang lie gibuhat, pwede na siya mahimong truth. Kung repeatedly gi-practice ang lie, pwede na siya mahimo na siyang murag kamatuoran na. Di ba? Nga murag ma-accept na. Di ba? So, dapat magiging aware ta ngayon nga mga butanga, kay giwarningan na kita sa katapusan nga mga kapanahunan, pwede ta nga ma-deceive, pinaagis sa lingla sa kaaway. So what is truth? Saan yung kamatuoran? In John chapter 1 verse 14, ang kamatuoran mo yun ang Ginoo. Amen? He is the truth and the life. Amen ba? No? And in verse 16, I am the way, the truth, and the life. Inan pa ni Jesus Christ. So ang kamatuoran, mao si Kristo. O ang kamatuoran, diha lamang kang Kristo, wala na inain. Mao na kung atong i-connect siya sa atong kinabuhing Kristohanon to build a strong foundation in our relationship with God. Minunta nga, ang sukat pa sa sinugdan, ang pulong, mao ang Diyos. O ang Diyos, mao ang pulong. Dito dapat malisig niya, ano? Dito na, muna dapat ang pundasyon sa ato ang pagtuon about sa kamatuoran. Nga ang kamatuoran, mao ang Diyos, o ang Diyos, mao ang kamatuoran. Nga mao ang pulong. So, the basis of all the truth is in God, in God's Word. If you do not find it in the Word of God, that simply means lies. Kung di na ito na madungog, di na ito makita, ito basa sa pulong sa Ginoo o diha sa kamatuoran sa Diyos, simply means dili na tinuod. Amin ba? No? Tungod karon daghang mga gwapo kayo ng mga terminology siguro nga ginagamit nila. Gwapo kaayo nga mga principles of life nga ginagamit nila aron lang mutuo ang tao nga muni ang kamatuoran. Ug muni ang angay natong buhaton. Pero for us believers, the important of being established in truth is diha ta magbarog sa pulong sa Ginoo. Mao gyud ang kanunay gipahinumdom nato nga kinahanglan ta magtuon, mamalandong sa pulong sa Dios kay kini maghatag nato kalampusan. Maghatag kanato success atong kinabuhing Kristohanon. Muna ingon sa Jeremiah, it brings us success if we meditate the Word of God day and night. Amen ba? Wala nag-isgot dito, if you need it, mag-study ka sa pulong sa Ginoo kung gikinahanglan. Dili, ang ingon sa pulong sa Ginoo sa Jeremiah that you will meditate the Word of God day and night. Amen ba? No? Nga, ang Psalms chapter 1, nagpahinungdom sa dato, na kung kita kanunay magpamalandong sa pulong sa Ginoo, we have the stability as believers. Kung mamalandong nato sa pulong sa Dios, ang ato gisusama kita sa usa ka tanong nga natanong dapin sa subak. Nga dili gayon mamatay o dili gayon mahimong malara kung dili magapamunga sa panahon ng timbunga. Amin ba? No? So, the important of being established in truth, naman tayo mga tulo ka mga butang diri nga dapat natong
hinumduman ng mga kaigsunan. The first thing is, truth will set us free. Ang kamatuoran, maghatag ka na to kagawasan. In John, as our theme verse says, John 8:32. No? You shall know the truth, and the truth shall set you free. Kung wala, ang tao daw nga wala nakabalo sa kamatuoran, napa siya sa bondage. Pwede nga naa siya sa bondage. Di ba? Pero, ang tao nga nakabalo sa tinuod, aduna siya'y kagawasan. Because nakabalo man siya sa kamatuoran. That's why in John chapter 17, verse 17, sanctify them with truth, your word is truth. When we talk about sanctification, that is set apart for a holy purpose. Ang meaning sa sanctification. Meaning, ingon ang scripture, sanctify them with the truth. If you know the truth, you are set apart for a holy purpose. Kanang kung kabalo ka sa kamatuoran, gawas nun ka sa gili, mao nga ginabuhat nimo. Asabtan ninyo? Meaning, ang tanan nimong ginabuhat according sa imong purpose. Dili imong katuyuan. Amen ba? No? Muna ang ingon sa pulong sa Ginoo. Muna kung nakita sa kamatuoran, we are free to do everything that God wants us to do. Na-serve na to atong purpose. Daga na mga tao nga nag-roam around lang sa world, nagalakaw-lakaw lang sa kalibutan, and they didn't know their purpose. Wala sila kabalo, sila katuyuan. Samtang naadri sa kalibutan. Kabalo mo, kung nasayod ka sa imong purpose, maserve mo imong purpose, you are fulfilled. Nga naman. Walang rason nga, that's the reason for living. Di ba? No? So, ang kamatuoran, magka-sanctify ka na to. Nga mahimo ta, malahi, o mabuhat na to ang atong tinuray nga purpose samtang natalis kalibutan. Amen ba? Mawala, dili masayang ang atong pagpamuhat, ang atong pagkinabuhi. Nga naman, because the truth of God sanctify us to do our purpose for the glory of God. Amen? No? Kabalo mo kung ang tao wala bitaw siya na kabalo sa iyang purpose, wala siya na sanctify person sa holy purpose. Pwede na siya magsigig testing sa mga butang. Magsigig wandering. No? Magsigig lang ka pangita sa imong katuyuan. Unya, masayang ang imong panahon. Ephesians chapter 1, verse 13. Ang truth provides a security for our salvation. No? Nga mo nag-set us free. If we know the truth about salvation, we are free. Amen? At kagawasan. Nasayod ta nga ang Dios naghatag ka na itong kaluwasan, dili pinaagi sa itong kaugalingong buhat, kung dili pinaagi sa gugma o grasya sa Dios. Amen? Unang kamatuoran nga maghatag na itong kagawasan. Nga dili dapat nato trabahuan ang atong kaluwasan kay giluwas na kita sa Dios, pinaagi sa iyang paglansang ato sa cross. Daghan pa kayong mga tao karon doon lang Berni Santo, no? Magpalansang aron maluwas. Ngadto sa cross. Magsakripisyo daw aron mahimong maluwas. Dili na mao. Kaya ang ingon sa pulong sa Dios,
By the grace of God, you have been saved through faith in Christ Jesus. Amen. Giluwas ka sa Ginoo imong sala dito sa cross sa Kalbaryo. Ang ingon sa Dios, you are free. Amen? Sin no more. Because God given you the freedom. So He provides security. Unang natay kagawasan. Nga muday, kagawasan nga mupuyo sa kinabuhi nga walay katapusan because of the truth nga atong nasaliran diha sa pulong sa Ginoo. Tungod sa kamatuoran nga atong nahibaw-an that we are free. We have the salvation that comes from the Lord. Amen? Na wala sa bisang kinsa. 1 John 3:19 assure us that assurance that comes from living in the truth. Ano na'y kasiguruhan diha sa pagpuyo sa kamatuoran. Then this how we know that we belong to the truth and how we set our heart at rest in His presence. Assurance comes in living the truth. Kung diha tanag puyo sa kamatuoran, agad tayo kagawasan, agad tayo kasiguruhan sa ato ang pagkinabuhi, isip Kristohanan. Makapahulay ta diha sa presensya sa Dios. Amen ba? No? Makapahulay kita diha sa presensya sa buhi ng Dios. Ikaduha, the importance of being established in truth is truth give us the assurance and security. Ang kamatuoran may maghatag na itong kasiguruhan o seguridad sa atong pagkinabuhing Kristohanan. Amen? 2 Timothy chapter 2 verse 15. Rightly handling the word of truth. No? Kung ang kamatuoran atong kinabuhi, atong gibuhat, then we have the assurance. Mabito na ingon nila, no? Nga mahadlok man ta kung nagbuhat ta matarong. Kung nagbuhat ta sa tama. Diba? Ang dapat mahadlok ang wala nagbuhat sa tarong. Diba? Kung mag-drive ka motor, kung nakay-lisensya o nakay-listro, pwede na ka maagi sa LTO at tubangan. Pero wala kay papilis, wala kas kumatuuran. Pagtanaw ni mo yung dako, ako na plate. Tago-tago sa kanus ako kalimundang sila, no? Di ba? You're so afraid. Madlok ta. No? So, if we rightly handle the truth, if we truly obey the word of God, then we have nothing to fear. We are assured. Diba? Wala na pangutan bitaw. Pangutan na itong kaugalingon. Sigurado na maging po sa itong kaluwasan. Wala ang unsa na ba? Sukod. Kung tinumuran, bigyan ito ng kabalos sa matuuran. No? Tumatong ng kagulingon, kung mamatay na parang asam ko padulong. Ang galing mo ingon dali nga, umbot bang pastor, asa, huwag pa dyan kakabalos ka matuuran. No? Dapat you will handle the word of truth. In John chapter 16 verse 13, the Holy Spirit will guide us in all truth. Amen? No. The Holy Spirit will assure us and give us security diha sa ato ang paglakaw sa kamatuoran. Tungod kay ang balang Espiritu Santo may magagiya kanato sa tama pinaagi sa pulong sa Dios, pinaagi sa presensya sa Dios. Di ba? If you need guidance, labi na bitaw ka ng mga crucial decision sa kinabuhi,
Ask the Holy Spirit. He will guide us in all truth. Amen? Assurance na agihatag ni Jesus Christ. Sa dihang ni, kaayab siya na to sa langit, tingon siya, tagaan ka mo sa bulang Espiritu Santo na magagiya ka ninyo sa tanang kamatuuran, magakonbiktar ka ninyo sa inyong angay pagkabuhaton. Amen ba? No? Proverbs 30 verse 5, God's word is flawless. He is the shield and refuge, protect and shield those who trust Him. Ana ang kasiguruhan diya sa pulong sa Ginoo, diya sa kamatuoran about sa pulong sa Ginoo, na ang pulong sa Ginoo ang ato ang giya, ang magatabang kanato, ang atong kapasilungan sa panahon sa ato ang mga problema. Amen? And we can trust the Word of God. Nakabay pulong ang Ginoo nga wala niya gituman? Na makakba ang Diyos sa iyang mga pulong? Well, we have the assurance. We need to establish ourselves in truth, the Word of God. Secure ta diri. Bisan usahay, paminaw nato, no? Kanang na ang mga testing yung maabot sa itong kinabuhi, labi na kung maglakaw dito sa kamatuuran, na agi mga paksulay yung maabot sa itong kinabuhi. Pero ang pulong sa Ginoo, it's really our refuge and help in times of troubles. That's why atong higugmaon kanunay, atong dagaag dakong pagtagad kanunay, atong tunan kanunay ang pulong sa Dios sa tag sa nato kamay kinabuhi. Psalms 9 verse 4, He cover us with His feathers. No? Ang pulong sa Dios mo ni atong personal defense, mo ni atong seguridad. Di ba? Kung na ang pulong sa Ginoo kalami na gyud unta, buhaton ang dili maayo. Di ba? Pwede na gyud unta buhaton. Pero na ang pulong sa Ginoo nga daniyag kanato sa adangay natong pagkabuhaton. Tama ba ko sumisaya? Nagadanag kanato, nagagiya kanato, nagaprotect kanato, nagalandong kanato aron kita mahimong maglakaw nga sa kamatuoran. No? Mula kita kong ikaingon kaganina, sa world karon lisod mag-identify. Pero kung naa ang truth, it will assure us that we are walking in the right path. Diba? No? Ina na ka-importante igsuhon. Gabisan pag ikaw na lang isa nagbarog sa kamatuoran les ng opisina, na anytime ini mo tinuod yun imong ingon, ang uban may ingon og alas 8 pero alas 9 na isulod. Diba? Kapag naman kasi mong kaugalingon, unsa ka nagbuhat. Amen ba? O hindi amen. Nandaya ni sila sa oras. Okay, Proverbs 3 verse 6, security. Ang pulong sa Ginoo as our security assure us for safety and guidance. Mo nag-assure ka nato sa safety. Nga naman, kung na ang pulong sa Ginoo, mahimot ang giniyan. Amen ba? No? Ganun makaabot kita sa sitwasyon sa life na to, nga nata sa pinaka murag taas na kayo ato ang tension tungkol sa mga sitwasyon. Pimilita, salamat na lang yun kaya na ipulong sa Ginoo, nakapugong pagit ko. Diba? No? Dalay nun ang Diyos. Yan. Psalms 119 verse 165. Great peace have to those who love the Lord. Nothing can make them stumble. No? Adunay kalinaw, ilang kasiguruhan,
kalinaw. Truth result in stability and security. Ang kamatuoran, magahimo ka na to ang stable sa ato ang panginabuhi isip Kristohanon nga mahimo tang adunay kasiguruhan diha kang Kristo Jesus. Amen? So, ang kamatuoran, mag-assure ka na. Amen? That's why, atong tagaag, dakong pagtagad sa atong dagsa-dagsa kamang kinabuhi, paghatag sa pagtuon nga sa kamatuoran, dili lang nato ganang ibasi sa unsa ang ato ang nalumog sa palibot nato, yung mingon ang tamunan ni tinuod. You need to find the truth. I-validate na to, tinaagi sa pulong sa Ginoo. Amen ba? No, kailangan na kayo tagmadungog karon, even sa social media, mo yung tinuod, mo ang tinuod. Kanya kung i-validate na to dito sa pulong sa Ginoo, basi kaya dili tinuod. Kinahanglan ta magiging careful niya na. No? Last before I end. Establish, and the important of being established in truth is, truth must be valued. Talagang nagbili ang kamatuoran. Amen? No? Kung mayroon tagbili, right? Taga-atong importansya, taga-atong dakong pagtagad sa atong tagsatag sa kinabuhi. In Proverbs chapter 23 verse 23, dapat we have priceless investment sa kamatuoran. Munang ingon diha sa Proverbs, kung yun ang basahon, no? Di daw dato ibalik niya. No, ang kamatuoran, no, kundi magbarog ka diha sa kamatuoran, no. Atong taghaag priceless nga pagtagad ang kamatuoran, no. Kamong mga naa sa younger generation today, mga younger generation, giunsa, kung mamutan ko, giunsa ba rin yung pag-value ang kamatuoran nowadays? O giunsa niya paghatag o pagtagad ang kamatuoran? Kung naabay magstorya sa inyo about truth sa Word of God, naghatag ba mo time? Pero mo, ang mga bata, pero mo, kaya kung storyahan niyo tinuod dito, ma-open naman sila. Kamalo ka na, hindi maayo nang magsigig ingon anak. Ay, judgmental yun kay kama. Hindi ba? Mga na din tanong? Mga din mo, no? Diba? So, sa lain na translation, ganyan ang basahon sa Proverbs, dapat daw, maminaw ka sa tudlo sa atong mga ginikanan o sa pulong sa atong mga elders. Kaya nagbili ba? No? Kung unsa ang kamatuoran ng istorya sa ato, fine, ato na siyang investment sa atong life. Ng atong butang nga matuod. Muna ingon ni Paul sa Philippians ba na, whatever is true, whatever is lovely, whatever is admirable. Katong mga butang na makahelp sa ato. Younger generation, invest on those things. Amen? No, value the truth. E nga naman, pag maabot ng sitwasyon, nga naa ka sa maghimo kag desisyon sa imong life, you know where you stand because you know the truth. Amen ba? Kung nai-offer ang kalibutan na mayroon sa imuha, mauni ang dapat nimong buhaton, kabalo ka kung unsang imong stand.
Nowadays, lisod na tayo. Kaya nga naman, dito na nila ginabalidate sa trend, sa kalibutan, ang ilahang pagdesisyon. Dili na sa kamatuoran. Di ba? For example, ito yung example. Magkuha ka course. Ay, wala man ka ay kwarta diha sa kuan, oy. Di ba? No? Pero sa mga ginay kamatuoran, kapag gusto mo, ano malab mo. Di ba? Yung bisan pag up and down, you can pursue it. Pero ang trend mo karon kay Siman, Siman loloko na. Pabitsya na ito dito, Siman, publicity. Second, in 3 John chapter 1 verse 4, truth must be valued because ang kalipay na adiha sa kamatuoran. Di ba? Kung naa ka sa kamatuoran, wala kay kanang di ka maguul, di ka mabalaka, ano man. Bisa kung sa'yo makita mo sa palimot mo, di ba? If you stand in the truth, you have peace and joy inside of you. Di ba? Kanang joy manggod, inner na. Inner ba sa sulod mo? Kanang happiness sa world man na. Di ba? Kaya kung happiness, happy ta, ano lang ta, pagkatapos, alipay na kita, magkauli na to, problema lang yapon. Di ba? No? Or we will go outside, help our friends together, pagkatapos, pag-uli mo, same problem. Di ba? When we talk about joy, it's inner. Even though you are riding in a sinking boat, you have still peace. Sa susunod din mo. Amen ba? Ug ang makahatag ana, ang kamatuoran lang diya sa pulong sa Ginoo. Ang Ginoo lang ang makahatag ana. That's why we need to value that. No? Kung ito na kita mga Kristohanon, matingala sila nga nang malipayon na despite of problems that happening around us. Because we know the truth. We value the truth. Amen? And the truth gives us joy. Amen ba? Even in the worst situation that happens to us. Dili man bed of roses ang life. Mostly, tunok man. Pero we can still have the joy inside of us because we know God is there. Amen ba? Psalms 119 verse 16. The endurance, ang kamatuoran mo lang ganyan mo lahutay. Kaya ang tanang lie, pwede mawala rin na siya. Di ba? No? Basta dili kinuha bitaw, it will pay. Kaya, wapa lagi kayo siya. Ay, dili na tinuod kay pulbos mo na. So, pag-abot nga maligo na siya, hindi na siya guwapa. Ay, sure po. Kumitsya the girls na, niluod mo muna yun. Di ba? Because that is artificial. Kaya siya, hindi siya real. Di ba? Pero pag mata pa lang, walk up like this na, walk up like this. Muna yun na ang reality. That's truth. You know what? So truth endures. Amen ba? So that's why we need to value truth because it will endure forever. No matter what happens, truth will remain. Ang kamatuoran may magpabilin. Muna ang pulong sa Ginoo. No? And I'd like to add this. 1 Corinthians chapter 13, verse 16. Truth and love. Diba? Ang love. 1 Corinthians, ano siya? 13, verse 16. Though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding, ano po? 16 po.
13, 16. Truth and love. No? Ang kamatuoran ug ang gugma. Okay, ha? No? So, diha sa kamatuoran, mali siya. No? Ang verse na mali pagbutang. No, tama to ni JJ. Walay 16 dira. Okay? No? Love and truth. So, kung naay nagbarugta sa kamatuoran, no? Ang gugma o ang kamatuoran, it kanang connect to each other. No? Kay kung tinuod ka nga nahigugma, imuhang sultian sa tinuod. Kaya kinayahan sa gugma, nag-ingon diha sa Korinto, it keeps no record of wrong. It hates what is wrong. Di ba? So, sulti gid siya sa tinuod. No? Musulti siya sa tinuod. No? Love delights in evil, but rejoice in truth. Oh, verse 6 dahil mali. 16. Nabutangan 1 ATN. Okay. So, yun na, no? Delights in truth. Ang love. So, ang kamatuoran, ang gugma, o ang kamatuoran, connect siya, no? So, muna nga dapat itong tagaan siya bili. Kaya kung tinuoray ka nga nahigugma, you will live in truth. You will not live in lies. Amen? No? Wala ka, dili ka nang nag-pretend sa imong kaugalingon. Proverbs 12:22, truth overcomes deception. Kung naata sa kamatuoran, dili gid ta madisip. E nga naman, kabalo ba ta? No? Ilara ko rin. Muna ingon sa pulong sa Ginoo. Ay, kung ilara. Kaya kabalo mo sa kamatuoran about sa pulong sa Ginoo. No? That's why dapat atong i-value kining kamatuoran. E nga naman, kung naata sa kamatuoran, deception, atong manotice ang deception sa atong kinabuhi. Pwede kita manisip. Kabalo mo ang greatest deception, usahay naras ng kaugalingon, kanang atong emotion. Grabe kayo na manisip sa tuwa. No? Pwede ka ay taatikon, anak, atong pagbati. Muna na dapat founded ta na sa kamatuoran. No? Ephesians chapter 4 verse 15, speaking the truth in love. Ibalyo na to ang kamatuoran pinaagi sa pagstorya sa kamatuoran diha sa gugma. Amen ba? No? So, if this someone telling you the truth, meaning he loves you. Usahay niya kung maigo ta sa kamatuoran, mingon din tawag ni batas sa si pastor. Tagaan para man ako yung maigunikon na ko. Ako ito. Sorry kaya ako na to. Sometimes sinilala tabi daw sa itong kinayahan. No? Pero dapat we will speak the truth in love. If I speak the truth to you, mean I love you. When God tells us what is true, He loves us. Pabita na yung unang pulong sa Ginoo, ginadisiplina sa Ginoo, ang iyang gihigugma. Iyang ginapanton ang mga tanan na iyang gitagaag na kung pagtagad sa iyang kinabuhi. Diba? So kung
So tiyan ta sa kamatuoran nga usahay sakit para sa ato. Dapat atong dawaton kay nga naman nagpaila na nga nahigugmat ang nagstorya sa ato. Amen ba? No? I love you all. That's why I speak the word of truth para sa ito. Amen. Amen ba? Kay dili ta gusto na ma-perish kundi mahimo ta nga mutubok sa atong pagpangalagad sa Ginoo. In James chapter 1 verse 22, kung aning kamatuoran, necessity for application. Now, dapat dili lang tatig paminaw. Kung dili, magbuhat sa tao. Amin ba? Inana na ito magbalyo ang truth. Necessity for application. Nga dapat, kung sa atong nadungog, atong i-apply. Kung saan atong nakita, muna yung Paul ba, whatever you have heard from me or learned in me, put them into practice. Di ba? Sagaran karon, unsay atong nadungog, ang mga kabatanunan, may ko, pinag-ready kabatanunan ba? Unsay atong nadungog, ato lang palapusin sa atong dalunggan. Ay, mamaram na istorya. Di ba? Palapusin na ito sa bigas dalunggan, we still keep doing the things that we want to do. Di ba? So, truth, dapat i-apply. Kaya naman, it will help us grow. Sa itong pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Kung makadungog ganitag kamatuhuran, ato na siyang buhaton. Kay muna ang ingon sa pulong sa Diyos. We are not only hearers, but doers also the Word of God. Psalms 119 verse 105, it is the foundation of life. Agianan sa kinabuhi. Pundasyon kini sa ato ang pagkinabuhi. Dining kalibutan na. Sama sa kinaingon ni David, ang imong pulong may lamparahan sa akong mga tiil o kahayag sa akong alagianan. Ang imong mga pulong mo'y nagagiya ka na ako. Importante kayo ang pulong sa Diyos sa atong kinabuhi. Kung wala ang pulong sa Ginoo, it is uncertain. We don't know what happened. We don't have the basis in living our life. E nga naman, pwede naman tama. Muna akong tuwahan, kaya muna akong, di ba? Pero kung naaman ang pulong sa Ginoo ang mga pundasyon sa atong pagkinabuhi, muna naghatag og path sa ato ang life that we can go and we can live a life worthy diha tubangan sa Ginoo. No? So, in John 14:6, truth is not merely as a concept, but it's rooted in God and changing nature. And muna siya ang naka-root ang truth diha sa nature sa Ginoo. Sama sa gingon nako kaganina in John 1:14 and John 14:6 nga siya gayud ang kamatuoran. Amen ba? So dapat kung atong i-value ang truth, we must value the Word of God. We must value Christ. Tagaan natin dakong pagtagad ang pulong sa Ginoo. Tagaan natin pagtagad ang Ginoo. Amen? As my conclusion, God's Word is the truth. Amen? No? So, truth is very important. That is why we need to be established in truth. Ngayon sa kastorya, before ko mo end,
dahil isa ka asawa nga kanang naa siya ugangan nga pertig yung lainan kinaiya ba? No? Nga murag every time niyang buhaton mali sa iyang ugangan, mali para sa iyang ugangan, no? Nga babae niya bisag unsa na lang iyang buhaton murag it's not enough. No? Nabay inana diri? Wala lang. So, naman siya friend nga doktor. Ato siya siyang friend nga doktor. Lingon siya nga, friend, please, tabangi ko sa akong problema sa akong ugangan. Gusto na ako, sa kalagot na ko sa akong ugangan, gusto na ako siya patyon. Pwede ba matagaan ko ni mo hilo ba? Poison. Para ako siyang patyon na lang kay grabe lagi ka-stress ang nangitabo sa kuha. Grabe lagi ka iniugangan ako ka pakialamero sa kong kinabuhi. Inalin siya siyang friend nga doktor. Sige, gusto bidayin mo patyon, di mo ugangan kay na-stress na kaya pa. So, ikuha din siya dito sa likod o iyahan sa kabote nga gihatag niya. Gi-instructional niya, kung gusto ka mamatay ang imong ugangan, muna imong buhaton. Everyday, timplahan niyo siya kape niya sa guli ani. Katong gihatag niya. Sa guli ani, ang iyang pagkaon, pwede butangan niyo gamay kay ani. So excited na guys yung makabalas to give us the pagkanan karon. So, first day, timplahan niya kape, yung ibutanga itong gamay yata sa doktor na poison daw. Lahan niya kape. Worst na niya po ang reaction. Sa yung kape, worst na niya po ang response sa iya sa iyang ugangan. So, tumag kay determinado siya nga gusto niya at yun. Yang imuhat, itungan ito niya ingon sa doktor. Di mo kaon, butangan niya gamay niya. Nagsakripisyo gid siya o maayo nga. Yan yung tagaag panahon ba? Nga, santang mukaon gid itong gihatag niya. Bisag dagang istorya sa iya lang yung maayo. May lami, o sa. So, gibuhat dito niya in a week. Kaya iba lang yung friend nga doktor mo, balik ka diri sa kuha. Kaya di na ito dito patay mo ugangan. Kaya masakpan ka na. Dapat tinaynayon mo siyang patay. So, nang hitabo, mubalik ka within 2 weeks diri sa kuha. Ang tama po mahurot na niya ang ihatag sa inyo. So, pagbalik niya, yana siya, nahurot na to. Niya, kumusta man? Yana din siya. Maulang gihapon ang akong ugangan. Pero karon ako nang nahibaw-an siya na naman po dahil maayo sa iya. Tungod sa sige niya timpla atong kape mga ginamix niya itong kanang asukar. Ginamix niya sa kape. So sige, tagaan ko na pagkaan ni karon for another 2 weeks. Pagkahuman, pinaris storya, pagkahuman sa 2 weeks. Pay nahuman ang 2 weeks, ibalik na sa siyang friend na doktor. Hiningon siya. Naapa kay tambal sa pagpaayo ato akong ugangan. Kaya naman, gusto mo ka kanyang pagpiling ugangan. Siya na, karon akong nahibawan, dili lang man di ay dautan ang akong ugangan. Tungod sa sige na pagpakita sa iya sa maayo. Tungod sa akong pagkabalo sa iya. Nihilak siya, tubangan siyang friend kay doktor, please, tagay ko tambal na para maayos siya sa akong gibuhat. Diyan nabag siya ang friend nga doktor. Tingnan niya ang friend nga doktor. Actually, hindi man ito hilo akong gihatag. Asukar na po. Gusto lang na po mahibawaan mo kung kinsa, kung saan mo utangan. Sa panahon nga nagtimpla siya, mahibawaan niya. Sa panahon nga
gi-engage niya ang iyang life. Bisan sa kadaot, iyang nakita ang kaayo. Sometimes siguro anak, dapat ato yung isip ba? Tagaan ito pagtagal. Kaya may bawaan na ito ang tinuon. Usahay, shallow lang kayo. Unang minunta mo, ay, diba? Pero kung atong i-engage ang atong self in knowing the truth, we will makita nato ang true benefits niya para sa ato. Amen? No? So, in that story, atong makita nga sa pagkabalo sa kamatuoran, kinahanglan ta may gugma sa kamatuoran. Find time to seek. Tagang ito panahon sa kasing-kasing ba ang truth. Usahay, nakabungog naman ko alim mo, anong kamatuoran, pero wala kagibutan sa kasing-kasing. Sama sa katao na yung ugangan, yung anak, wala niya yung tagaaguna sa iyang heart. Diba? So, kinahanglan po, in knowing the truth, to be established in truth, kinahanglan kita mag-exert of effort. The more ni multiplahan ka, the more ka ma-engage. Amen? In that story. So, the question is for us today. Kung saan mong ibuhat for you to be established in truth? Because we know truth is important. As we know it today, ang kamatuoran importante. Kung saan mong ibuhat to find out the truth? No? Dihara ka? Dihara ka? Wala kang ibuhat? Ayaw kang ibuhat truth. Ang imong perspective, the same nang gihapon sama atong usa ka ugangan niya. Ang perspective di nang gihapon maayo, di ba? Pero if you dig deeper to the truth, you know what really happening. Ano ba? Ang atong kinamoy istuhan igsoon, di lang ta kay agad lang ta sa unsa na hatag sa buwas sa kada Domingo mawali sa Sunday School, kung dili kinahanglan ka mag-dig deeper aron na tayo tinuuray nga kahibalo niya na sa Diyos. Amen? Let's all stand as we come to